Ang daming patay na isda, pero may isa pang buhay, sigurado ako. Tingnan mo, gumagalaw pa siya. Astig pare. May malaking isda doon. Diyos ko, may ahas sa lambat na may orange na singsing sa ulo. Mag-ingat ka. Parang sementeryo ng isda dito. Grabe, ang baho sa loob. Arowana ba yon? Ang dami nila sa imburnal. Nakuha ko siya. Diyos ko, nakuha ko siya. Ang daming isda dito. Diyos ko, may ahas. May ahas. Grabe, masama talaga yan. Isang kagat lang, pwede tayong mamatay. May nakuha tayo. Kamusta BFP Nation? Welcome back sa isa na namang awesome na video mga tol. Ngayon, magliligtas tayo ng mga isda mula sa maruming kanal. Nandito tayo ngayon sa isang bagong lugar na hindi ko pa napupuntahan dati. At madaming pagbaha dito sa South Florida. Ang daming ulan, alam niyo na yan. At gumagawa tayo ng maraming video kung saan nililigtas natin ang mga isda mula sa mga lugar na ito, kung saan sila naipit dahil sa pagbaha. At ngayon, gagawin ulit natin yon. Gustong gusto nyo ang mga video na to. Nagsasagi tayo ng mga isda. At least, sinusubukan natin, okay? Sinasabi ko yan kasi ang daming patay na isda. Di ko alam kung may buhay pa, pero gagawin natin ang kaya natin. Grabe talaga mga tol. So basically, itong imburnal na to ay konektado sa isa pang imburnal na dati na rin naming pinaingisdaan. At may mga kakaibang isda talaga dito. Diyan namin nahuli yung mga red pike, pati yung malaking royal pleco. Oo, konektado sa ilalim ng lupa ang lugar na yon sa ibang imburnal. Tuwing malakas ang ulan at baha, napupunta ang mga isda sa ibang parte ng imburnal, na trap at namamatay sila. Grabe mga tol, ang daming langaw dito dahil sa dami ng patay na isda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami. Pero anong kakaiba rito? Kung mapapansin mo, hindi naman sila nasa imburnal o tubig. Ibig sabihin, binahang lugar na to. Sa likod ko, parang may maliit na retention pond. Kapag maraming tubig sa mga tubo, binabaha dito at biglang bumababa ang tubig, kaya nagkalat ang patay na isda. Nandito rin ang imburnal. Hindi ko alam kung galing sa imburnal ang tubig. Pero ang daming patay na isda at sobrang baho. Nakakadiri. Marami tayong gamit na tutulong sa atin na yon. Meron tayong panghakot ng isda, may lambat at may timba. Susubukan nating tingnan kung may natitirang buhay na isda dito na pwede pa nating iligtas. O baka huli na tayo mga pare. Titingnan natin. Kaya ngayon, inspeksyonin natin ang mga isda. Ayos ba? Kasi konektado ito sa isang lugar kung saan may mga astig na isda sa aquarium. Hindi ko nga masabi kung anong klase ng mga isda ito. Sa totoo lang. Tingnan mo yung mga langaw, ang sagwa nila. Parang mga shad. Kasi sensitibo rin ang mga isdang yon. May bluegill din dito. Sa mga video ng pagsagip ng isda, kadalasan unang namamatay ang bluegill at shad, yung mga sensitibong isda. Pero ayoko na talagang tingnan yon mga tol. Yung butas dito, maliit lang ang siwang at yun lang ang pasukan sa imburnal. Ang daming basura at sobrang baho ng mga patay na isda. Masusuka na ako sa sagwa. Ang dami talagang patay na isda. Pero nagdadasal na lang ako, baka may buhay pa. Bago tayo magsimulang manghuli rito gamit ang lambat, may nakita pa akong isa pa. Titingnan natin yon. Gusto kong makita kung may mga patay na isda din doon. Kasi kung meron, ibig sabihin may dalawang imburnal tayong kailangang subukang sagipin ang mga isda mula doon. Pero grabe talaga ito mga tol. Sana makapagligtas tayo ng ilang isda ngayon. May isa na namang kakaibang imburnal na may mga siwang gaya ng dati. Ang daming kalansay at buto ng isda, pati mga patay na isda. Nakakadiri. Pero nandito tayo. Wala pa ako nakikitang tubig. Tuyong tuyo talaga. Ipasok ko muna ang camera, tingnan natin kung may makita. Sige, pasok na tayo. Sabihin nyo kung may makita kayo. Oo, sobrang tuyot sa loob. Ang lalim, Diyos ko. Diyos ko. Narinig mo ba yon? Sandali lang. Hindi ko makita. Oh, may narinig ako sa loob. Narinig mo rin yon? Narinig mo ba yon? Ooh. Ay, nakakatakot yon. Parang may gumagapang sa loob. Hindi. Ay, ano yon? Ano yon? Diyos ko, naririnig mo ba yun? Pasok mo camera dyan. Dahan-dahan. Hawak ko na. Wala akong nakita. Nandun ako. Ano yon? Ah, snakehead. Diyos ko, isda pala. Nakita mo? Naririnig mo siya sa loob? Pare, naririnig niya tayo. Parang sinasabi niya, tulong! Nandito ako. Pare, may snakehead sa loob. Paano siya nabubuhay kahit walang tubig? Sige, ibig kong sabihin, ang mga snakehead ay kayang mabuhay kahit walang tubig ng, mga 2 araw siguro? O baka mas matagal pa? Pare, ililigtas natin siya. Gusto ko talaga. Hindi natin siya matutulungan. Snakehead siya. Iwan na lang ba natin siya? Ay, ang lungkot naman yan. Alam ko. Gusto ko siyang iligtas, pare. Ang higpit ng batas dito sa Florida sa snakeheads, hindi pwede iligtas. Wala tayong magagawa.
Sige, subukan mong ilawan dyan. Nakakatakot, mukhang malaki pa siya. Ah, may iba pang isda. Teka, may kaunting tubig sa bandang kaliwa sa ibaba. May maliit na isda na gumagalaw doon. Hindi ako makapaniwala. Sige, ilawan mo. Hindi ko siya makita. Tumalon siya sa leeg ko. Nakuha ko siya. Diyos ko, ang sikip. Tingnan mo ang snakehead. May konting tubig sa loob. Teka, siguraduhin kong walang gagamba. Diyos ko, ang tuyo niya. Karaniwan sila. Taalma lang. Naawa ako. Gusto ko siyang iligtas. Ibig kong sabihin, sinusubukan namin iligtas sa mga isda. Pero hindi namin pwedeng gawin yon ayon sa batas ngayon. Pwede natin siyang patulugin bilang awa. Sa tingin ko, yun ang pinakamabuting gawin na yon. Kaysa hayang matuyo siya. Oo, kung ibalik natin siya, maghihirap lang siya ulit ng mga ilang araw pa siguro. Baka kailangan na talaga natin siyang patulugin. Ang hirap nito mga tol. Pero sinusubukan nating iligtas sa mga isda. Yan ang dapat nating gawin na yon para hindi siya masayang. Siguro ifi-fillet na lang natin ang snakehead at ipapakain sa mga redtail para hindi masayang. Ayokong makakita ng isdang namamatay, kaya ang unang isda natin ngayong araw ay isang snakehead at papatulugin na natin siya. Tapos babalik tayo sa unang imburnal. Maghuhuli tayo doon gamit ang lambat. Ilalagay natin ang mga bitag sa isda natin at titingnan kung may maililigtas tayong ilang isda. Tara na! Oh, nandito na tayo ulit sa unang imburnal. Ang wild noon mga tol. Hindi pa ako nakakakita ng ganun dati. Alam ko kayang mabuhay ang snakehead sa labas ng tubig ng ilang araw, pero di ko pa ito nakita. Sino nakakaalam kung gaano na siya katagal doon? May dala akong lambat na may mahabang hawakan ng nanay ko. Sa totoo lang, ito nang talagang naisip kong paraan para makahuli ng isda dito sa imburnal na to. Malamang kailangan ko ng palitan ng bago ang lambat ng nanay ko pagkatapos nito. Kasi ang daming patay na isda dito. Isusukso ko lang ang lambat dito. Umpisahan na nating sumalok ng mga isda palabas. Siguro sa una puro patay na isda at basura lang makikita natin. Pero pag lumalim tayo, baka makakita na tayo ng buhay na isda. Yak! Buhay pa ba siya? Hindi, patay na siya. Diyos ko, tilapia pala. Patay na tilapia, hindi maganda. Sige, linisin na lang natin mga basura. Mamaya na lang natin nilagay yan. Tingnan mo, yak! Naamoy mo ba yan? Ano yan? Helen, malaking isda. Diyos ko, ang daming langaw, nakakainis. Wala nang buhay dyan. Parang 20 patay na isda. Balik tayo at tingnan kung may mahuli pang buhay. Ay! Medyo malalim. Naabot natin ang ilalim. Diyos ko, marami pang patay na isda. Tara na. Jesus. Wala pa ring sinyales ng buhay mga pare. Pangit talaga nito. Nililinis namin ang ibabaw. May mga halaman, patay na isda at maraming basura. Ay Jesus, ito na ang pinakamaraming patay na isda na nakita ko. Parang sementeryo ng isda dito. Tignan mo, may 20 pa pare. Grabe. Balik tayo. Susubukan kong lumalim. Tignan natin. Diyos ko, wala pa ring buhay na isda. Ito makulay. Buhay ba siya? Mukhang buhay, Diyos ko. Humihinga siya. May balde ako para sa mga ililigtas. Buhay ba siya? Oo, buhay siya. Sige, ito ang unang buhay na isda rito. Lalagyan natin ng aerator kasi parang zombie na siya. Di ako magsisinungaling. Hindi maganda lagay niya pero humihinga pa. Magandang senyales yan. May iba pang isda ron na kailangan ng tulong. At susubukan nating iligtas ang bawat isa sa kanila ngayon mga pare. Kahit ano pa yan. Kaya tuloy lang tayo. Subukan pa nating makakuha ng mas maraming isda. Gaano kalalim ito, Diyos ko? Ay ako'y... Ay grabe, tingnan mo yan. Kumukuha pa rin ako ng mga patay na isda. Ah, ako'y... Helen, gusto mo bang gawin ito? Talagang hindi. Sige na, bigyan mo naman ako ng kahit ano. Oh, isa na naman patay na bluegill. Teka, lumapit ka. Lumapit ka. Dapat buhay pa siya. Tingnan mo, berde pa siya. Kapag patay na, nawawala ang kulay nila. Itong isda na to, makulay pa. Oh, humihinga siya. Ilagay natin siya sa timba. Sige na, lumaban ka. Sige, lumalangoy na siya. Yan lang ang mahalaga. Sige, tingnan natin. Meron ba? Ano yon? Nakikita kong gumagalaw yon. Hindi, dito mismo. Ano to? Oh, hindi yan normal na isda. Tingnan mo yan. Dito, ito. Ano yan? Diyos ko, hindi ko kaya. Ihahagis ko na to. Talagang ihahagis ko na siya ngayon. Tingnan mo to. Grabe, hindi yan normal na isda. Siguradong exotic yan. Parang kamukha ng hoplo catfish. Pero may kakaiba siyang buntot. Tingnan mo, may mga guhit siya sa buntot niya. Sa tingin ko, patay na siya. Siguraduhin natin. Oo, ay ang malas naman. Hindi na siya buhay mga tol. Mag-comment kayo sa baba kung anong klaseng isda yan. Ilan kayong patay na isdang nandyan? Pwede ba natin tingnan? Uy, buhay na buhay yung isa. Tingnan mo, pumapalag siya. Ay buhay na buhay talaga to. Parang siklid yata. Grabe, ang likot niya. Ganyan ang gusto natin makita. Sige, isa pang keeper. Grabe, tingnan mo yung mga palikpit niya pare. Kita mo kung gaano ka-damage?
Hindi maganda yan. Ilalagay natin siya sa timba. Nako, tingnan mo yung mga bula. Ang dumi. Pero ayos lang siya. Sige, ayos. Mag-comment kayo sa baba kung anong klase yan. Pero magandang senyales yan mga tol. Uy, may narinig ako. Uy, tingnan mo yan, may isa pa. Ayun, may isa pang patay na isda. Tingnan mo, may baso ng Starbucks. Ahas. May ahas dito, grabe. Pasensya na, hindi ko nasabi. Diyos ko, may ahas sa lambat pare. Umaakyat siya palabas. Wag, bumalik ka. Ayoko ng ahas. Lumayo ka. Itim siya, may orange din. Hindi maganda yan, di ba? Diyos ko, papalapit siya sa akin. Baka nakamamatay yan. Oo, kasi nga, orange siya. Pamakailan lang may coral snake at isang dambuhalang ahas sa koipan ko. Ano ba meron sa mga ahas? Diyos ko ang orange niya. Ara may orange na singsing sa ulo niya. Sige, mag-ingat ka. Dapat ko ba siyang pulutin? Anong ginagawa mo sa imburnal, pare? Anong gagawin natin? Sigurado akong may isda rin dito at gusto ko yon. Lumabas ka. Ay, Jesus ko, Diyos ko. Ang nakakatakot naman yan. Hindi ko kaya ang mga ahas. Sobrang ayoko ng mga ahas. Tingnan mo kung gaano kadiri yan. Bumalik ka rito. Gusto ko makita ang tiyan niya. Oo, tingnan mo yan. Tingnan mo yung orange. Tingnan mo yung orange at pula. Oh, parang naka-S siya sa akin. Tingnan mo, tinititigan niya ako. Tinatangkang kagatin niya ako. Hawak ko talaga siya. Pare ang nakakatakot niyan. Hindi ko alam kung ano yan. Sige pare, umalis na siya. Ano na ngayon? Babalik tayo. Sana wala ng ahas. Ito, ay. Umalis ka dito, tol. Sige, subukan pa nating makahuli ng isda. May nakikita ka ba? Yak! Nakikita ko pa rin ang ilang patay na isda doon. O baka suso lang yon? May suso. Buhay pa siya, di ba? Ililigtas natin. Sabi ko, ililigtas natin lahat. Suso, isda, pagong, ahas. Nailigtas natin ang ahas. Hindi ko alam kung natrap siya, pero nailabas natin siya. Babalik tayo sa loob. Grabe naman. May tao ba? Diyos ko, buhay na isda. Gumagalaw siya. Ano yon, Mayan ba? Hindi, bieha yata. Exotic to, bieha cichlid. Sanggol pa lang, mukhang lalaki. Para silang rainbow fish, lahat ng kulay meron. Buhay pa siya, ililigtas natin. Grabe, daming patay na isda dito. Tingnan mo, gumagalaw ang tubig. Ang baho sa loob. Kita ang level ng tubig. Kanina nandyan pang tubig, pero unti-unti na itong nawawala. Baka sa susunod, maging parang kabilang imburnal na rin. Tuyo at walang tubig. Kaya kailangan natin umalis agad habang may oras pa. Ito na yata ang pinaka nakakadiring bagay na nagawa ko. Diyos ko. Grabe. Ano yon? Leko ba yon? Ay! Ano? Mukha siyang buhay. Tignan mo, may misteryosong isda sa tabi ng patay na isda. Nakikita mo? Hindi yan pleko, mahaba siya. Ang astig pare. Ngayon ko lang nakita ang ganitong isda. Dito lang natin nahuli. Mataba at busog siya. Mag-comment kung alam nyo kung ano yan. Parang dinosaur ang itsura. Gusto kong malaman kung ano yon. Yung mukha mo, katabi ng parang 4 na patay na isda. Diyos ko. Ang sama, mas dumami pang patay na isda. Tingnan mo, parang bigla silang lumitaw pare. Disco. Kadiri, nadikit sa imburnal yung isda ko. Hindi maganda, grabe. Welches, oo. Buhay pa ba siya? Tingnan mo. Bluegill ulit, buhay pa yata. Diyos ko, ano yon? Wow, ano yon? Isa ba yung arowana? Ano? Seryoso ka ba? Tingnan mo. Parang arowana, di ba? Sandali, nahuli ko na ata to dati sa mga abandonadong palaisdaan. Misteryosong isda na naman. Pare, ang daming isda sa mga imburnal. Di ko alam bakit. Parang batang arowana ang astig. Helen, may arowana ako para sa'yo. Nailigtas natin siya mula sa imburnal. Kung hindi ako nagkakamali, parang lumangoy lang ang mga to sa ibabaw. Oo, tingnan mo siya. Parang maliit na paru-paro. Sandali. Isda paru-paro ba tawag doon? Sige, subukan ulit natin gamit ang lambat na may mahabang hawakan. Sorry, inay. Diyos ko. Ay, isa na namang ahas ba yan? Grabe, hindi ako makapaniwala. Dumadami sila sa imburnal. Ayun siya. Tingnan mo yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makamandag siya o hindi. Pero hulaan ko na lang at sasabihin kong hindi. Tingnan mo ang buntot niya. Parang pula tapos orange. Buhay pa ba siya? Ay, buhay pa siya. Diyos ko. Nakuha ko siya. Pumasok ka sa lambat. Ilalayo ko siya para hindi na bumalik at palihim na kumagat. Ano? Diyos ko, tingnan mo yan. Mas malaki ito kaysa sa isa at tinatangkang kagatin ako. Di ako makapaniwalang hawak ko na to. Ano bang problema ko? Tumayo ka na. Diyos ko, tapos na ako. Nakakatakot ito.
May bitag tayo para sa isda. Lalagyan natin ng pain. Mga 1 oras na kami nangingisda dito gamit ang lambat at nakahuli ng sapat na buhay na isda. Ang daming patay na isda. Pero may kaunti ring buhay na halo. Lalagyan namin ng pain ng bitag, ilalagay dun at iiwan magdamag. Pumunta kami dito hanggang sinuwerte kami. Kaya tara, ilagay na natin ang bitag ng isda dun. Sige, ilalagay na lang natin lahat yun dun. May nakuha na tayong piraso, tapos mas malaki pa. Bahala na si Batman. Ilalagay na natin ang bitag ng isda. Iwan ko ang bahagi nitong nakalabas sa tubig dahil di ako sigurado sa laman ng imburnal. Di ko alam anong isda ang mahuhuli. Baka gurami o iba pang kailangang umahon para huminga. Ayokong mamatay sila. Maglalagay tayo ng bato. Nakaset na ang bitag mga tol. Iiwan natin ng ilang oras, babalikan, at titingnan kung marami tayong nahuli. Ay, ano ba yon? Ano yon? May isdang lumitaw, Diyos ko. Saglit, kukunin ko ang lambat. Nasa tapat lang ng bitag. Grabe yun, pare. Handa ka na ba? Nakuha ko siya, Diyos ko. Ano yun? Sa tingin ko, snakehead yun, pare. Seryoso ka ba? Umahon siya para huminga, Diyos ko. Ang laki niyan. Wala akong ideya na nandun siya. Grabe yun. Nakita ko talaga siyang umahon sa harap ng bitag para huminga. Mas malaki to kaysa sa isa. Nakakalungkot pero kailangan din natin itong i-euthanize tulad ng isa. Gusto ko man iligtas lahat ng isda at hayop sa maruming kanal. Hindi natin pwedeng gawin dahil ilegal at ayokong makulong. Kaya gagawin nating maayos at makatawa ang pag-euthanize sa kanya para matapos ng paghihirap niya. Pero may nakahanda tayong fish trap dyan. Mukhang maganda ang lagay. Pero tingnan nyo to. Ang dami nating nahuling isda na hindi ko nga alam ang pangalan. Tingnan nyo to, may vieja cichlid tayo. Alam ko yan, pero hindi ko alam kung anong isda to. At hindi ko rin alam kung anong klaseng cichlid yan. Ang astig, di ba? Gustong gusto ko to. Ang ganda talaga mga pare. Uuwi na muna natin sila ngayon habang hinihintay nating mababad muna ang fish trap. Kita-kits mga pare, magkikita tayo ulit mamaya. Pag tiningnan na natin ang fish trap na to, tara na! Ayos mga pare. 4 na oras nang lumipas at bumalik tayo sa imburnal. May dala tayong buggy na may malinis na tubig para tingnan ang fish trap na yon. Mas marami talaga tayong nahuhuli sa fish trap kaysa sa lambat ko. Mukhang mas epektibo ito. Saan na marami tayong mahuli at mailigtas sila. Mas mabango at malinis na ngayon dahil nilinis na natin ang basura. Mas maayos ng paligid. May patay bang isda sa trap? Sandali? Ay nako. Tingnan mo, may patay na isda sa sulok. Kita mo? Heto na. Naririnig mo ba yon? Diyos ko. Ay pare, ang bigat. Ang daming isda dito. Pare, lumulubog na. Diyos ko. Sige, ang dami nating nahuli. Ang baho rin. May mga patay na isda dito. Diyos ko, may clown knife fish dito. Nakikita mo ba? Ang laki pare. Ang dami nating nahuli. Grabe, di ako makapaniwala. Di pa ako nakahuli ng ganun. Diyos ko, isa na naman bang kakaibang isda yan pare? Diyos ko, may ahas. May ahas dito, may ahas. Diyos ko. Wala naman. Yun din yun. Ay pare, coral snake yan, umatras ka. Diyos ko, umakit siya sa bitag. Coral snake ba talaga yan? Hindi ko alam kung anong coral snake. Yun ang makamandag. Diyos ko, sige. Ay grabe, masama yan. Masama talaga yan. Pwede kang mapatayin yan. Sumpa ko kay God, coral snake yan pare. Anong gagawin natin? Ang daming isda, Diyos ko. Anong gagawin? Ilagay ko ba sa cooler? Dadaling ko na lang ang trap doon. Ang sama talaga nito. Nandito na ang cooler natin. Ay, masama to. Sige, kailangan lang nating ilagay ang trap doon para hindi mamatay ang mga isda. Mga pare, grabe to ha. Kung naalala niyo yung video na may mga ahas sa pan ko, may malaking ahas at may patay na coral snake din. Pare, parang eksaktong ganun din ang itsura nito. Pero buhay itong isa. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang sama nito. Kailangan nating iligtas ang mga isda. Ang daming isda sa trap na yon. Literal, nakita ko pa yung clown knife fish. Diyos ko, nakakatakot yon. Sobrang venomous ng ahas na to. Sandali, kapag red sa black ba, masama yon? O red sa yellow ang masama? Kasi hindi ko alam. Itong isa, red at black ang magkatabi. Masama ba yon? O okay lang yon? Para sa akin, kapag red sa black, ayos lang. Red sa black, ayos ka, Jack. Red sa black. Ayos ka, Jack. Red sa yellow, delikado yata. Sandali, hindi. Red sa yellow nga. Hindi delikado yan. Red sa black. Lumayo ka. Diyos ko. Alin ba talaga? Kung coral snake yan, isang kagat lang pwede tayong mamatay. Hindi ito biro. Nandyan ang ahas. Sana wala na isa pa. Susubukan ko na lang ilagay yung isda sa cooler. Pare, nakakatakot talaga. Ganyan din ang nakita ko sa pond ko. Coral snake nga yan. Sige, ilagay na lahat ng isda sa cooler. Ayos, maganda to. Diyos ko. Ay, sige. Napapapunta sa... Di ko talaga gusto to. Pangit to.
Inan mo lahat ng isda dito. Sige, lumabas ka na. Lumabas ka. Sinusubukan kitang iligtas. Diyos ko, ang ganda nito. Nakuha ko na siguro lahat ng isda. Nasa bitag pa rin ng ahas. Ano ba, meron sa mga ahas? 3 na ang nakuha kong ahas mula sa imburnal. Para sa akin, ayos lang ang pula sa itim. Sabi nga, kapag pula at itim, lumayo ka, tama? Pula sa itim, ayos ka lang, Jack. Hindi. Mukha naman siyang mabait. Talaga? Ang problema ay, paano siya ilalabas sa bitag na paborito ko? Habang nagpaplano tayo, tingnan mo, maraming isda dito. Ilan lang? Ay pare, may patay na. Tingnan mo, parang paro-paro ulit. Ang daming isda. Di ko alam saan magsimula. Pare, ito yung nahuli natin sa imburnal dati. Mas malaki ito pare. Naalala mo yung imburnal na pinasok ko kamakailan? Nakahuli tayo ng isa nito doon, magka-connect sila. Ang astig nun. Nakahuli tayo ng isa pero mas malaki itong isa. Sige, ilalagay natin lahat sa timba at titignan. Parang record na ito sa dami ng isda na nahuli natin sa trap na ito. Grabe talaga, may maliit na base dito. Ang daming maliliit na baby base. Ang interesting nun, tingnan mo yan. Ito yung sinasabi kong clown. Tingnan mo yan, kita mo siya? Ang laki niya. Papunta sa'yo ang ahas. Diyos ko, sige. Ilalagay na lang kita dito. Pare, ang ganda niyan. Gustong gusto ko yan, gandang clown eye na isda. Astig niyan, paborito kong isda ngayon. Ano pa meron tayo? Diyos ko, Jack Dempsey yan. Seryoso? Diyos ko, maraming klaseng isda ang nahuhuli natin. Isa na namang malaki. Pike ba yan? Huwag mong sabihing pike ulit. Nung una tayong nag-video dito, 2 pulang at abapo pike nakuha natin. Grabe tol, pike siklid na naman. Ang dami isda, kailangan natin gumawa ng part 2. Punong-puno talaga yung imburnal na yan. May isa na naman tayo nito. Ang laki nito, grabe. Ang lupit ng fish trap na to. Sulit lahat ng ahas. Ano yun? Nakita mo ba yung hito na yon? Pare, anong hito yan? Parang bullhead pero hindi. Isa na namang misteryosong isda. Anong nangyayari? Kung alam mo, mag-comment ka. Mukhang siklid na ibang klase. Grabe. Isa pa pare, isa pang Jack Dempsey. Seryoso ba to? Ayos. Sun catfish pala yan. Tingnan mo yung orange sa kanya, ang gandang sun catfish. Ilalagay natin siya sa timba. Itong timba na to ay para sa mga kukunin natin. Dadalhin natin lahat ng to sa mga tunay nating palaisdaan. Yung mga natitirang buhay, dadalhin namin sa Pondex. Hindi nga. Grabe, isa na namang hipon. Helen, naalala mo ba yung malaki mong nahuli? Pare, tingnan mo, laki ng sipet. Oh, isa pa guys, sa timba na siya. Astig nun. O ito yung unang isda na nakita nating patay, di ba? Yung may guhit-guhit na buntot. Buhay naman to. Ilalagay natin sa timba. Tulungan mo akong malaman kung anong isda yan. Yung natitirang isda sa cooler ay tilapia, bass at bluegill. May namatay na ilan pero marami pang buhay. Dadalhin natin sila sa Pond X. Kailangan na nating asikasuhin ito. Tara na pare. Lumabas ka na lang sa fish trap, please. Oh, ayan na siya. Sige na. Maganda kang tumakbo, Helen. Diyos ko. Oh, Pinanindigan niya yon. nasaan siya? Diyos ko, ayan na siya. Nakakatakot pare. Mukha talagang coral snake. Paano kung bigla niya akong atakihin at kagatin? Sige, mag-comment kayo sa ibaba kung coral snake ba ito o ibang uri ng ahas. Kaya hahayaan na lang natin siya. Lalakad siya papunta sa mga palumpong at magpapatuloy na tayo sa ating lakad at ilalagay ang mga isda sa mga pond. Ayos mga pare, nakauwi na tayo sa bahay ko. Dumaan tayo sa Pond X at doon nilagay lahat ng bass, bluegill at tilapia. Ngayon, may timba tayong puno ng mga isdang ititira natin mula sa imburnal. Simulan na nating ilagay ang mga nahuli nating isda sa mga pond sa likod ng bahay ko. Unahin natin ang clown knife fish. Uy, ang ganda niyang tignan dito. Tingnan mo ang astig niya. Siya ang unang clown knife fish sa pond na to. Ilagay ko siya dito kasi malaki na. Nandito na rin tayo sa Black Mystery Pond. Magdadagdag tayo ng ilang cichlids dito. 2 Jack Dempsey at isang misteryosong cichlid. Ilalagay na natin sila ngayon. May isa pa tayong isda rito. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero nung huli tayo nakahuli ng ganito, nilagay din natin siya dito. Kaya ilalagay natin siya dito. Hindi mo alam, baka magparami sila o kung anuman. Parang isang uri ng goby. Mas malaki ito kaysa sa nauna. Tingnan mo yung mga mata nila, ang kakaibang mga isda. Sige, pasok ka na. Pare, tingnan mo kung gaano siya kataba. Ang astig talaga. Tingnan mo siyang lumalangoy. Tapos, meron pa tayong isa dito. Parang kamukha ng hoplo catfish. Parang may maliit na magarang buntot. Hindi pa ako nakakakuha ng ganun dati. Ayan na siya. Yung 2 pang nahuli natin, yung magkapareha, ilagay din natin dito sa pond na ito. Kaya sa tingin ko, bagay siya dito. Sige, ilalagay na natin siya. Ayan na pare, ayan na siya. Nandito na tayo ngayon sa mini pond. Matagal-tagal na rin tayong hindi naglalagay ng isda dito. Oh, tingnan mo. Ayun yung
Ayun yung misteryosong isda na nilagay natin dati. Ayun, una nating nahuli. Nagpapahinga lang. Ay, dalawa na sila ngayon. Ang astig nila. Tingnan mo, palutang-lutang lang sila. May isa doon, isa pa dito. Yung nahuli natin, ilagay din dito sa pond. Sige, pare. Ayun na yung batang clown knife fish na nilagay natin dati. Okay naman siya. May isa pa rin tayo dito, di ko alam pangalan, pero bagay siya sa puddle na to. Ayan na pare, ilalagay din natin ang sun catfish. Heto no mga tol, may maliit tayong prime na ilalagay sa crawfish chilling gym. Ayan na pare, grabe, ang astig. Grabe mga tol, ang lupit nun. Ang dami nating nahuli at nailigtas ng mga isda. Tapos, ang dami ring ahas. Sobrang wild talaga. Kung gusto nyo makita ang part 2 ng lugar na yon, ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa ibaba. Mag-like kayo kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits sa susunod mga tol. Peace out.